Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at kabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang bantao. Ay hinggil sa issue ng ating boses na Unite and Voice to United Nations for implementations of UNCLOS and a stop aggression in WPS o West Philippine Sea. At latest harassment and aggressions ng China Coast Guard sa ating mga Navy ships and supply ships ay binomba na naman ng tubig o water cannon ang resupply mission boat ng ating Philippine Coast Guard. At ito ay ilan lamang sa paulit-ulit na panghaharas ng China sa Pilipinas sa ating territorial water o territorial water natin o itong sinasabing EEZ o Exclusive Economic Zone. So yun yung ating topic ngayon o ating tinunghayan na issue ay hinggil doon sa panghaharas ng China sa West Philippine Sea at tayo ay nagkasa boses ng pagkakaisa ng lipunang Pilipino, lahat ng sektor at syempre lang pamahalaan na tayo ay magkaisa at magsaboses tayo sa ating sa United Nations ng pag-aksyon nila doon sa implementation ng UNCLOS. So yun yung sa Law of the Sea na ito ay ipatubad na ng United Nations dito sa ating yun doon sa pagpapatupad ng ating territorial sea o sa WPS upang yung China ay hindi na ito mangharas pa doon sa ating karagatan. So yun yung ating sinasaboses sa lipunan Pilipino dito sa isyong ito na ito ay naisasagawa na naman ng ating mga kababayang matagal na. Ngayon ay maaari natin itong ulitin at doon na tayo sa UN magsaboses para aksyonan itong napagdesisyonan na sa UN Tribunal na naipanalo natin yung pag-aari niya o yung sinasabing EEZ na yan ay mandato na dapat na karapatan at pag-aari ng bawat ilang may teritoryo mga bansa. So yan yung dapat nating isabuhay sa UN na dapat nilang aksyonan. So ngayon ay at saka aside from that ay yung pagtigil syempre ng aggression ng China sa ating bansa. So may naiulat na binangga pa ng China Coast Guard itong resupply mission at mayroon din na pinabalik at may pagsasarapan ng lambat sa dagat at panghaharas ng mga isda at iba't ibang kinaharap na panghaharas ng China sa ating karagatan. So maraming eksena ang nangyayari nito mga nakaraan dyan sa ating West Philippine Sea mula noong subukan magpatrol ng ating Philippine Coast Guard at kanyang escortan yung resupply mission boat na pang civilian boat na pinadadala ng ating Coast Guard o ng ating pamahalaan para doon sa ating nakabalahura na o nakaangkla na yung BRP Rizal daw yata yun yung BRP Rizal na siyang doon nag-i-stasyon yung ating mga kasundaduhan doon para bantayan yung teritoryo natin ngayon. So ngayon sinusuplayan nyo ng pagkain at iba't ibang mga pangangailangan maaaring buwan-buwan. So ngayon ang ginagawa ng China hinaharas nila yung ating mga resupply mission na yon at maging ngayon yung mga Coast Guard natin na talagang kakibat nila magpatrol at nagpapatrol at sumusuporta doon sa ating civilian boat na yon na pinadadala doon ay hinaharas ng China. So ngayon ang nagsagawa ng diplomatic protest. Ang diplomatic protest ng ating pamahalaan ay nagiging tinig
na batingaw na lamang na hindi pinakikinggan ng China. So yung diplomatic protest ng ating DFA parang parang batingaw na lamang na wala naman nakikinig, na ngiyaw-ngiyaw lang ng ngiyaw-ngiyaw. So ang UN naman, kahit nanalo na sa International Tribunal in UNCLOS ruling ng Pilipinas, hindi pa rin nila na-implement itong UNCLOS na ito. Kahit kausapin nila doon sa UN table, yung China, hindi naman tinutupad yung China. So ngayon yung ating DFA naman, hindi naman pinakikinggan noong China rin. So ang nangyayari ngayon ay patuloy nilang nagagawa sila ng karahasan at pangara sa ating bansa, mula doon sa mga patrol ng ating barko at mangingisda at anumang ginagawa natin dyan sa ating EEZ at mga isla ron. So ano ba yung maaari nating dapat na solusyon? Yan. So ang naging nangyayari ngayon, patuloy lamang tayo ng diplomatic protest at pakikipag-usap sa UN na ng ating DFA. So ngayon ay siguro makilahok na yung lipunan Pilipino patuloy mula doon sa sinasagawang noon pa na ating pinaalis yung China dito sa ating West Philippine Sea. Magsabawas din tayo sa UN ng action nila, kasi yun naman talaga yung dapat na gawin ng UN. Hindi porke malaking bansa yung China, hindi nila i-action yung dapat na i-action ng UN na international law, na dapat na boundary law o territorial law sa karagatan, maring sa lupa, para yun ay sundin ng lahat. So yung China hindi kinikilala yun. So dapat ipamukha at ipakilala ng United Nations sa China yung mga bagay na yun at ipatupad nila. Hindi yung isipin nila baka mag-almalado yung China mula lang doon sa maliit ng mga bagay na yun, pagkaroon pa ng mas malaking digmaan. Hindi dapat maging yun, hindi dapat laging maging yun yung vision lagi ng United Nations tungkol sa kanilang pagpapatupad. Dapat mag-isip sila na mas mahusay kung paano nila may implement yung mga kagaya ng ganyang batas na UNCLOS na yan, at hindi yung wala silang gagawin, dahil maraming bagay ang ibinibigay ng EEZ sa mamamayang Pilipino na piniperwisyon ng China. So kaya dapat walang ibang makatutulong sa Pilipinas kundi United Nations for the international law. Ngayon ay yung mga aliadong bansa ng Pilipinas ay wala silang pagkikinig sa pagdating problema ng China at Pilipinas. So pwedeng umintervene lamang dito ay itong UN, as pwede nilang pagsabihan at umakyat sila at kanilang pagsabihan at ipatupad nila at maging silang peacekeeping doon sa West Philippines para hindi manggulo yung China. So itong ating ibang mga aliado walang magagawa na siguro makisama sa export, pero usually tinitingnan nila ng China na hindi sila dapat makialam yung ating mga aliadong bansa. So dapat yung kagaya ng Estados Unidos na aliado natin, sila din naman ay isa sa mga aaksyon doon sa UN, yung mga makapangyarihang bansa na yan, para ipatupad yung international law at ala ng mga bansa. So ngayon ay halos naman lahat ng mga bansa ay kumapanig sa atin in international law, at kahit pa sabihin natin na sila ay kapanig pa ng China, dapat kilalanin nila yung international law para ito ay ipatupad sa bawat mga teritoryo ng bawat mga bansa. So dapat kilalanin yun. So yan. So ngayon ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito ng agresyon ng China sa karagatang teritoryo ng Pilipinas o EEZ, ay ating boses sa Pilipinas, sa lipunan Pilipino, na magkaisa at isa boses sa United Nations na ipatupad na ang UNCLOS at umaksyon sila sa problemang ito sa WPS sa pagitan ng Pilipinas at China, at tigilan ng China ang harassment na ginagawa nila sa bansang ito, na kung saan ay mapapatunayan ng UN
na patuloy na hinaharas noong China yung Pilipinas. So dapat umaksyon sila, hindi lang doon sa opisina nila sa UN para ipatawag nila yung China, yung kanilang ambassador doon o sinong emisary kanilang kinatawan doon para kausapin hinggil dyan na hindi naman nakikinig. So bigyan ng ultimatum action. So ngayon para umaksyon yung UN, magsaboses ang lipunan Pilipino, hindi lang yung gobyerno sa pamamagitan ng ating DFA at kinatawan doon sa UN, hindi rin naman pinakikinggan. So siguro para pakinggan tayo ay magsaboses na yung ating lipunan Pilipino, manawagan din tayo sa ating mga sumusuportang bansa, hindi lang sa militar. So manawagan din tayo at tayong minulong dito sa mga nila sa pagsusuboses natin nung pagpapatupad ng UN na close para hindi na gumagawa pa ng kabalbalan ng China sa WPS. So ipag-iita ng Pilipinas sa United Nations ang karapatan natin sa EEC na ipinatutupad in international law na ito ay sakop at pag-aari ng isang bansa. Kagaya ng ating bansa sa EEC natin sa WPS. So ating isaboses na aksyonan ng UN ang issue na ipatubad ang UNCLOS at mamagitan sila sa ating karagatan bilang peacekeeping sa pagitan ng Pilipinas sa China. Hanggat nandito pa lamang ito sa ganitong level ng harassment o karahasan ng China sa Pilipinas. So dapat yung China yung UN umaksyon na doon sa nangyayari sa WPS at kanilang nang ipatupad yung UNCLOS at peacekeeping din sila no, parang namamagitan sila na hindi mangharas yung China doon sa EEC. So dapat magpadala sila ron ng UN ships para as peacekeeping or kung sino kanilang i-deputize doon or siyempre yung US aliado na natin, isa pa sila sa pangunahan pwedeng umaksyon doon bilang kaysa sa UN, lalo na sa Security Council. So paano ba a-action yung UN sa ganyang klase ng problema, di ba? Hindi lang doon sa table doon sa UN, kundi maging doon sa field para aksyonan, di ba? So napapadala sila ng peacekeeper doon sa mga lugar-lugar, napapadala rin sila at para ipatupad yung ganyan na mga hidwaan doon sa mga boundaries sa karagatan o maging sa lupa. So dapat yung UN hanggang di pa na nakakaroon ng bakbakan yung Philippine Coast Guard tsaka China, halimbawa nagka-gitgitan sila ng gusto ron, siyempre malay mo kagaya nung nangyari noon kung mabangga nga talaga ng US tirahan sila ron, so gera, di ba, kung sakasakali. Pero dapat ay mabigat kung hindi natin kaya yung China dahil malaki yun, ay maraming mga nuclear war yun, mga nuclear yun, missile, so tayo ay talo sa armaments na mga ito. Kanya lamang kaya nga dapat makatupad na yung UN na yan. So magpadala ng peacekeeping ships magpadala ng peacekeeping ships ang UN sa WPS at kanilang patigilin ang China sa kanilang agresyon sa WPS at ipatupad ang UNCLOS na itong karagatan na iyon ay sakop at pag-aari ng Pilipinas. So yung UN kanilang sawayin doon yung China, sigawan nila ron na ito ay pag-aari ng Pilipinas at huwag kayong manggulo rito. So doon lang kasimple, kagaya nung nagiging konversasyon nung Coast Guard natin at saka nung Coast Guard ng China. So nagsasagutan sila, ito ay pag-aari ng China, kayo ay hindi po pwede rito. Ang atin naman sila sabi natin doon, ito ay patrol sa aming teritoryo, kayo ang illegal dito. So yung UN mamagitan sa Pilipinas, ito wag kayong makialam mga China, mga tipong ganun na dapat gawin ng UN. So yun na dapat natin makita at mapanood sa mga telebisyon, at hindi yung mapanood natin palaging tinitira yung ating mga yung ating mga Coast Guard doon. Ayun, ano pinagagawa nila ron. Baka kumating yung panahon, mapapanood na lang natin, mini-missile na sila ron, yung nakakatakot naman siyempre. So magkilos protesta laban sa China ang ating bansa at tigilan na ang pananakop ng sa ating EEC at persahin tayong itaboy sa ating mismong karagatan sa WPS.
mula sa karagatan at mga islang naroroon. Ating isaboses ang kapayapaan at tigilan nilang guluhin ang ating karapatan na mangisda at gawin na anumang kapakinabangan sa WBS o ating BC. So, kaya ating isaboses ang pag-iitan ang kapayapaan at ating ito. Sila yung nanggugulo at sila yung huwag manggulo. Hindi tayo yung nanggugulo doon sa China, kundi China yung nanggugulo. In accord to international law na yung EEC ay pag-aari natin. So sila yung nanggugulo, hindi tayo nanggugulo. In base of the international law for the EEC. So yung China yung nanggugulo pa. Hindi tayo sa pag-aari o pag-arian yung mga yung karagatan na yan o yung isla na sinasakop ng ating EEC. So yung China ay gustong sakupin yung EEC natin at ang itira lamang ay yung ating mismong siyang pinakang sakop na territorial waters na ilang miles from shoreline. Kasi yung shoreline natin, dagdag kasi yun kaya naging karapatan yun. Ibig sabihin parang dinagdagan ng parang kumbaga man sa isang simpleng kalsada ng halimbawa ay ang mayroon siyang ilang meter na sakop pa na ganoon kumbaga sa gobyerno halimbawa or yung mga ganung mga tipo na kung sa gobyerno halimbawa para may dagdag aside from the talaga mismong sakop na yan. So yun at ating pagtingin ang boses sa UN na umaksyon at magkaroon ng ultimatum dahil hindi titigil ang China hanggat hindi nila napapag-arian ng ating EEC as Snyder's line nila na inaangkin. So maging paulit-ulit na palabas ang iringan at pangaharas ng China sa ating bansa na walang katigilan at kasiguruhan na magtitigil at kung saan ito hahantong. So yun. So magiging show na lamang sa international news maging dito sa ating bansa yung pangharas na yan. So, palaging ganoon na makikita natin diyan kung hindi ma-actionan yan. So parang nanonood tayo palagi ng patintero doon sa West Philippine Sea diyan sa nangyayari yun. Kasi walang action walang nangyayari. Bingi na yung hindi kinikilala ng China yung international law at hindi naman tayo kinikilala as in dito sa ating pag-aari at pinagpipilitan nila yung kanila. So kinikilala na sarili nila for the international. So mabigat yun. So nagiging panuri ng buong mundo ang pangaras na ito ng China sa bansa sa WPS at nagbubulag-bulagan ang United Nations sa pagpapatupad ng UNCLOS dito at kesyo maaari mag-expand sa malaki ang hidwaan kung aaksyon sila sa ginagawa ng China. So hindi sapat ang usapan sa lamesa ng UN at UNCLOS tribunal kundi kailangan ng aksyon ng UN para magtigil ang China at umiral ang kapayapaan sa WPS. Dahil kung hindi aksyon ng UN, so iringan ng iringan at haras na pangaras ang gagawin. So dapat may peacekeeping sila at umaksyon. So hindi kinikilala nga ng China ang EEC o international law sa mga boundaries at yung kagaya na sa UNCLOS. So magpairal ng kapayapaan ng UN sa WPS by sending peacekeeping ships at the same time ipakilala at ipatupad ang UNCLOS at EEC against China's claim. So yun. Isigaw ng UN peacekeeper sa China Coast Guard ang legitimate at international law mandate of EEC ruling favor to Philippine in WPS. So dapat yun ay panghawakan at matibay na ipinatutupad ng UN yung kanilang yung ating international law na yan. So dapat yun ay masunod. So naway maliwanagan ng UN at gawin ito ang kanyang mandato tungkol sa pag-aksyon sa usaping ito sa WPS. Kaya hindi ng China maliwanagan sila na magtigil sa pangharas sa bansa. Muli, maliwanagan ni Banala Santa Maria ang lahat mula pamahalaan at mga manyang Pilipino at talimain ng mabuting balita at ang pamahalaan ay makamahala ng mabuti at matuwid at makatarungan at patas at ang mga Pilipino ay makasunod sa pamahalaan.
Sa gayon, makapumuhay tayo ng mapayapa, maunlad, ayon sa ating patas o makatarungan, at higit sa lahat ay may kaligtasan espiritual. So, yun. So, sana ay nakapagsabukas naman ang human rights promotion sa linggo ito. Hinggil sa ating karapatang banta mula dito sa isyong ito sa West Philippine Sea, na tayo ay may karapatan na magsaboses, at yung karapatan natin sa ating EEC ay ating isaboses sa UN at gayon din sa China, upang tayo ay hindi nila patuloy na harasin at magkaroon na ng hindi tayo magkaroon ng threats at magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng China at Pilipinas. So, yung magandang hapon sa inyong lahat at God bless you all.